Nagpapatuloy po ang ating mga aralin patungkol sa serye ng pagkabuhay sa mga patay at sa pagkakataong ito ay tayo po ay nasa ika-6 na aralin. Ito to'y nagpapatungkol sa kapangyarihan ng pagkabuhay sa buhay ng mananampalataya ngayon. Para po sa ating susing talata, ito ay nasa Philippians chapter 3 verse 10. Sabi dito, "Ang hangad ko makilala si Kristo, maging ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay." Madalas, iniisip ng mga mananampalataya na ang pagkabuhay ay isang panghinaharap na kaganapan lamang. Isang maluwalhating araw kung kailan babalik si Kristo at bubuhayin ang mga patay. Bagaman totoo ito, itinuturo rin ng kasulatan na ang kapangyarihan ng pagkabuhay ay hindi lamang para sa huling araw. Ito ay buhay at kumikilos ngayon sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nagbabago ang isang tao na dati masama. Ipinapahayag ni Apostol Pablo ang kanyang matinding hangarin, hindi lang malaman ng tungkol kay Jesus, kundi makilala siya ng personal at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay sa kasalukuyan. Ang pagnanais na lubos na makilala si Kristo, sinimula ni Pablo ang talatang ito sa isang taimtim at personal na hangarin. Sabi niya, "Ang hangad ko makilala si Kristo." Hindi ito basta kaalaman lamang. Ang salitang Griego na ginamit ay ginosko, nangangahulugang malalim, personal, at may ugnayang kaalaman. Gaya ito ng ugnayan ng mag-asawa. Nais ni Pablo na maranasan si Kristo sa pinakamalalim na antas. Nais niyang makibahagi sa buhay ni Kristo, sa kanyang mga paghihirap, sa kanyang kamatayan, at higit sa lahat sa kanyang pagkabuhay. Ang ganitong hangarin ay nagtutulak sa atin mula sa panlabas na Kristyanismo patungo sa isang tunay na pagbabagong lakad kasama ang buhay ni Kristo. Ang pagkakakilala kay Kristo ay nangangailangan ng intimacy, pagsuko, at aktibong relasyon. Ibig sabihin nito ay ang paggugol ng oras sa kanyang salita, panalangin, pagsamba, at pagsunod. Ang panalangin natin ay, "Panginoon, ayokong malaman lamang ang tungkol sa iyo. Nais kong manahan sa iyong presensya at kapangyarihan." Ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay. Ano ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay? Sabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 11, "At kung ang Espiritu na Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, ang Diyos na bumuhay kay Kristo ay bubuhayin din sa inyong mga katawan na may kamatayan." Ito ang parehong kapangyarihang nagpagulong sa bato, pinalo ang kamatayan at nagbigay ng bagong buhay kay Jesus. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ngayon ay nananahan sa atin. Ang kapangyarihang ito ay hindi para mamangha tayo. Ito'y para palakasin tayo upang mapagtagumpayan ang kasalanan at tukso, upang mamuhay na may tapang at kagalakan, upang harapin ang pagsubok ng walang takot, upang lumakad sa kabanalan at pag-ibig. Hindi tayo walang kapangyarihan. Hindi tayo talunan. Kung si Kristo ay nasa iyo, ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay ay gumagawa sa iyong isip, desisyon at damdamin, pamilya at tawag ng Diyos sa buhay mo. Lumakad
sa bagong buhay. Sabi sa Romans chapter 6 verse 4, tayo'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang tayo rin ay makapamuhay sa panibagong buhay. Ang ating lumang pagkatao ay ipinako na sa krus. Ang ating kasalanan ay inilibing na. Ngunit hindi tayo nananatili sa libingan. Tayo'y muling nabuhay na kasama si Kristo. Ang kapangyarihang ito ang nagbibigay kakayahan upang magpatawad. Nagbibigay ito ng lakas sa gitna ng pagdurusa. Nag-uudyok ito sa atin na maglingkod ng walang pag-iimbot. Hindi ka na ang dati mong pagkatao. Ang luma ay lumipas na at ang bago ay dumating na. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya mamuhay bilang isang taong muling nabuhay. Buhay sa Espiritu, pinapangunahan ng Espiritu, at may pag-asang walang hanggan. Tingnan natin ang pagsasalarawan sa lumang tipan. Ang tuyong mga buto ay nabuhay. Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14. Ipinakita ng Diyos sa propeta Ezekiel ang isang nakagugulat na pangitain, isang lambak na puno ng tuyong patay na mga buto. Inilalarawan nito ang bansang Israel, patay sa espiritu at walang pag-asa. Ngunit inutusan ng Diyos si Ezekiel na magsalita sa mga buto. At habang siya'y nagsasalita, ang mga buto ay nag-ugnay-ugnay, nabuo ang laman at huminga ang mga ito. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ang kanyang espiritu ay humihinga ng kapangyarihan sa mga tuyot na bahagi. Ang mukhang patay ay maaari pang buhayin. Mayroon ka bang tuyong buto sa iyong buhay? Mga patay na pangarap, nawalan ka na ng sigla, sirang relasyon, o spiritual na panlalamig. Ang parehong espiritu na bumuhay kay Kristo at bumuhay sa Israel sa pangitain ni Ezekiel ay maaaring bumuhay muli sa mga bahaging iyon ng iyong buhay. Bilang pangwakas, mamuhay bilang mga saksi na pinapalakas ng Espiritu. Ang pagkabuhay ay hindi lamang pag-asang panghinaharap. Ito ay kapangyarihang pangkasalukuyan. Si Jesus ay muling nabuhay at ang kanyang Espiritu ay nananahan sa atin. Ibig sabihin, hindi na tayo patay sa kasalanan, kundi buhay kay Kristo. Hayaan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muling buhayin ang iyong pananampalataya. Maniwala muli. Muling buhayin ang iyong pagpupuri, sumamba at maglingkod na may galak. Muling buhayin ang Espiritu. Muling buhayin ang hininga ng Diyos. Huwag nang hintayin ang langit upang lumakad sa tagumpay. Yakapin mo na ngayon ang kapangyarihan ng pagkabuhay. Hayaan mo ang buhay na si Kristo ang maghari sa iyong puso at ang kanyang Espiritu ang magpalakas sa iyong buhay. Ikaw ay nilikhang mamuhay bilang muling nabuhay. Salamat po.